Para sa mga mahilig dyan sa Oreo cookies, sakto yung recipe natin for today's video. Dahil gagawa tayo ng Oreo ice cream sandwich at 4 ingredients lang ang kakailanganin natin. Promise, ang sarap nito. Sakto lang yung tamis at hindi nakakasawang kainin. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At dahil ito nga ay Oreo ice cream sandwich, kakailanganin natin dito ng Oreo cookies. Bumili lang ako ng 2 balot kasi hindi ko pa sigurado kung ilan yung kakailanganin ko. Next natin gagawin dito ay dudurugin. Ito nga at ginamitan ko na lang ng meat tenderizer na pandurog. Pero kung may food processor po kayo, pwede nyong gamitin yun. After nating madurog yung Oreo, ilalagay na natin ito sa isang mixing bowl. Then mag-add tayo ng 7 tablespoon ng butter. At yung Oreo pala na dinurog ko ay 12 pack. Sa isang balot kasi may 9 pieces na laman yung Oreo. So nag-add pa ako ng 3 packs. Yung butter pala na ilalagay natin dito sa Oreo ay melted butter po yan na. I-mix lang natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na yung dalawang ingredients. Nag-ready na rin pala ako ng baking pan at nilagyan ko yan ng parchment paper. Yung size pala ng baking pan na ginamit ko ay 8 by 8 inches. Lagyan lang natin ito ng 1½ cup ng ating Oreo mixture. I-flatten lang natin ito then ilagay sa freezer. After nating maihanda yung first layer ng ating Oreo ice cream sandwich, sa isang mixing bowl, mag-add lang tayo ng 1 pack ng all-purpose cream na na-chilled overnight. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-double yung volume, then mag-add tayo ng condensed milk. Yung dami pala ng condensed milk na ilalagay natin dito ay at least mga 1/2 lang ng isang lata. Kasi pag nasobrahan yan, baka sumobra yung tamis ng ating gagawing Oreo ice cream sandwich. After nating ma-mix yung all-purpose cream at yung condensed milk, mag-add tayo dito ng 3 packs ng dinurog na Oreo. Pero pwede nyo pa pong dagdagan yan kung gusto ninyo. I-mix lang natin ito, then pwede na nating ilagay dun sa baking pan na nilagyan natin kanina ng dinurog na Oreo. After nating mailagay yung cream mixture dito sa baking pan, ayusin lang natin yan or i-flatten natin yung ibabaw. Then ilagay natin ito sa freezer na mga 3 oras. And after 3 hours, kung mapapansin niyo na tumigas na yung cream dito sa ibabaw ng baking pan. Then ilalagay na natin yung natirang Oreo cookies na may butter. Ikalat lang natin dito yan sa ibabaw ng cream, then i-press para maging maganda yung kalalabasan ng ating Oreo ice cream sandwich. At pag okay na nga, ilalagay na natin ito sa freezer overnight. At kinabukasan nga, ayan, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung ating Oreo ice cream sandwich. At talaga namang nakakataka. Hinati ko lang pala sa 8 yan, then binalot ko ng aluminum foil. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.